Pastor, ang isang tao ba na hindi nabautismuhan, okay, naligtas siya, kinilala niyang Panginoon bilang Panginoon at nag-iisang tagapagligtas, at siya'y naligtas. Ang tanong po ay, kung hindi siya nabautismuhan sa tubig, siya ba'y ikakasal kay Kristo? Okay, yun na yung tanong sa atin. Siya ba'y ikakasal kay Kristo? Okay, so ito po ang sagot natin, mga kapatid. Ang isang tao na hindi po nabautismuhan sa tubig ay hindi po maaaring magpawala ng kanyang pribilehiyo sa lahat ng blessing na nandito po sa body of Christ. Nais ko pong maipabatid sa bawat isa sa atin na ang ating spokesperson sa panahong ito ng biyaya ay walang iba kundi si Apostol Pablo. At ang calling ni Apostol Pablo ay hindi kagaya ng calling ni Peter. Ang calling ni Apostol Pablo ay hindi rin kagaya ng calling ni John the Baptist. Ang calling ni Apostol Pablo ay hindi kagaya po ng calling ni Moses. Ang calling po ng ating Apostol Pablo ay hindi kagaya ng calling ni Noah at sa lahat ng ibang propeta sa mga iba't ibang panahon. Exclusive po ang revelation na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo, at halos lahat o karamihan po sa mga body of truth o sa body of truth na tinuturo po ng Apostol Pablo during the dispensation of grace ay special revelation o direct revelation ng Diyos sa kanya. So ito po, ang sagot po natin, ang bautismo po ba, okay, sa tubig, sa panahon po ng bagong tipan, okay, o especially sa panahon ng ating Panginoong ng Apostol Pablo sa body of Christ, mga kapatid, ay gasing halaga ng bautismo, mga kapatid, sa panahon ni John the Baptist. Okay? Now, una po, nais ko munang puntahan po natin, mga kapatid, yung sinasabi sa Colossians chapter 1. Punta muna tayo doon. Colossians chapter 1, nais ko po muna pong maipakita sa inyo yung sinasabi ko kanina na si Apostol Pablo po ang ministro. Siya yung tinawag ng Panginoon sa dispensation of grace bilang pinaka-pangunahing tagapagturo ng mga doktrina sa panahong ito ng bagong tipan. Okay? Ang mga doktrinang natutunan po niya ay direct from the Lord, hindi po pinasa ng 12 disciples sa kanya, mga minamahal. So, please open your Bible, mga kapatid, kung nagbubuklat din kayo. Sa Colossians chapter 1, ang verse po, mga kapatid, ay makikita natin sa verse 23. Okay? Verse 23, ito pong sabi ng Bible. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature, sabi dito, which is under heaven, whereof I, Paul, made a minister. So sinabi ni Paul na siya po'y ginawang ministro. Pagdating sa verse 24, itong sabi ng Bible, who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind the afflictions of Christ in my flesh, for this body's sake, for His body's sakes. Ano yung body na tinutukoy dito? Which is the church. Which is the church. Yun po yung body of Christ. And then, ang context po niyan ay ang body of Christ, pagdating sa verse 25, ang sabi ni Paul, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me, okay, for you to fulfill the word of God, even the mystery, verse 26, which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. So, number one, tanggapin po natin na si Apostol Pablo ang isinugo ng Diyos bilang huling apostol at nag-iisang apostol sa body of Christ. Na kung saan siya po ang naglagay ng foundation ng mga teaching, na kung saan ay siyang dapat nating paniwalaan, mga kapatid. Kung kaya nung sinabi niya, teach no other doctrine, okay, teach no other doctrine, ang tinutukoy po niya ay yung mga doktrina po na naituro niya para sa body of Christ na kinakailangan hindi yun bawasan, hindi po yung dagdagan, especially pagdating po sa gospel of the grace of God. Now, this is the question. Ang
Ang water baptism po ba ay kasama sa gospel ng grace? Okay? Ang water baptism po ba ay kasama sa gospel of grace? Kasi pagka po ito ay naging malinaw sa atin mga kapatid, hindi na po tayo magtatanong kung ang hindi ba nabautismuhan sa tubig ay kasama pang ikakasal doon sa Panginoong Hesukristo. Now, puntahan po natin ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1. Okay? 1 Corinthians chapter 1. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Merong division dito po sa Corinthian believer, mga kapatid. At marami po ang nagtatalo-talo at nagkakaroon sila ng division dahil meron po silang kinakampihan ng mga leaders. Okay? So, nais kong basahin ang context po nito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 11. The Bible says in verse 11, "For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you." So, meron pong pagtatalo, may division, doon po mga kapatid sa Corinthian church. Pagdating sa verse 12, ang sabi ng Bible, ang binabasa ko ay 1 Corinthians chapter 1, verse 12, 11, 12 hanggang 16 or 17. Okay? Now, ito sabi sa verse 12, "Now, this I say that every one of you saith, I am of Paul, and I am of Apollos, and of Cephas." Si Cephas po ay si Peter. "And I of Christ." So makikita nyo, ang pinagtatalunan dito, ang nagkakampihan o ang kinakampihang mga leader ay si Paul, si Apollos, si Peter, si Jesus Christ. Nakapagtataka, wala si John the Baptist. Okay? Sa mga naniniwala po na Baptist Church, ang church na tinayo ni Jesus Christ, pero bakit dito mga kapatid sa 1 Corinthians si John the Baptist nakapagtataka? Hindi po man lang nabanggit. Okay? Pero hindi yun ang punto ko. Pero ang sabi sa verse 13, sabi rito, "Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul?" Okay? "I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius." Now, sa una pa lang, sa verse 14 pa lang, inyo pong mamamalas, inyo pong makikita na si Apostol Pablo ay nagpapasalamat pa dahil hindi siya nakapagbaptize ng marami doon sa Corinthian church. Bakit? Kasi kung mahalaga po ang water baptism upang ikasal kay Kristo, hindi hindi bautismo ni Pablo ang lahat ng kanyang converts. Pero bakit nagpapasalamat po siya? Sapagkat hindi siya nagbaptize ng sino man sa mga Corinthian believers, but sabi niya, "But Crispus and Gaius," verse 15, "lest any should say that I had baptized in mine own name," verse 16, "and I baptized also the house of Stephanas, besides, I know not whether I baptize any other." Alam po natin na si Apostol Pablo, mga kapatid, ang ginamit ng Panginoon upang ma-establish po ang mga simbahang ito, okay, sa kanyang missionary journey during the book of Acts. Pero makikita natin, mga kapatid, sinasabi po niya na yung nabautismuhan lamang po niya sa church na ito ay si Crispus, si Gaius, at ang sambahayan ni Stephanas. So karamihan po ay hindi po nabanggit na binautismuhan ni Apostol Pablo. Wala din pong record dito, mga kapatid, na makikita natin na lahat ng members sa sa Corinthian church ay baptized or water baptized. Now, ang sabi po niya sa verse 17 ay ito. Tingnan niyo po mabuti, mga kapatid. Tingnan niyo po mabuti. Sabi niya, "For Christ sent me not to baptize." Malinaw? Hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo sa tubig, ang tinutukoy po rito, "but to preach the gospel." So, ibig sabihin, hindi kasama sa ebanghelyo ng kaligtasan ang water baptism. Kagaya po ng tinuturo ng mga Campbellites o ng ang dating daan o ng Iglesia No Cristo at ng mga iba pang mga relihiyon na sinasabi po nila na ang ebanghelyo ay ibautismuhan.
Okay? Ginagamit yung sa Mark, ginagamit yung sa Matthew, pero sabi ko sa inyo kanina, ang ating Apostol Pablo ay exclusive na tinawag ng Panginoon at hindi ipinigay o ipinasa sa kanya ang ministry ng 12 disciples. Okay? Now, malinaw po ang sabi niya sa verse 17. Tingnan niyo po yung Bible. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Ano yung gospel na pinipreach ni Jesus Christ? It's all about the cross. It's all about the death, burial, and the resurrection of Christ. 1 Corinthians 15, 1-4. And then ituloy ko po yung verse. Sabi niya, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Okay? So, ang gospel ni tinuturo ni Paul ay kaakibat doon sa cross. At sabi sa verse 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Let me say this, mga minamahal. Ang water baptism po ay hindi naman pinagbabawal na gawin. Okay? Pero hindi rin po ipinag-uutos ng Apostol Pablo na ito'y compulsory na gawin din sa bawat miyembro. Ang kahulugan at ang larawan ng bautismo, lalo na kapag ako po'y nagbabautismo, mga kapatid, ipinapaliwanag ko na ang bautismo sa tubig ay larawan ng spiritual baptism na ginawa ng banal na spirito nung tayo'y ilagay sa katawan ni Kristo. Na kung saan, sabi po sa Romans chapter 6, we are baptized in Christ's death. Amen? And we are buried by baptism. So yung baptism po doon, mga kapatid, ay hindi po water baptism, but spiritual baptism, na ang Holy Spirit ang performer, ang Holy Spirit po ang nagbabaptize, okay? At inilulubog tayo kay Kristo. Kaya sabi po sa Romans chapter 6, mga kapatid, ang sabi po doon, yung kamatayan ni Kristo ay kamatayan natin, at ang pagkalibing ni Kristo ay pagkalibing natin, at ang pagkabuhay na muli ni Kristo ay pagkabuhay na muli ng mga tunay na ligtas. Kaya ipinapaliwanag ko bago ko bautismuhan, at sinisigurado kong malinaw ang testimony ng kaligtasan ng aking binabautismuhan, mga kapatid, bago ko sila bautismuhan. At pinapaliwanag ko sa kanila na sila ay pagka po sila humiga, okay, nasa tubig kami, pagka po siya inihiga na ganon, ibig sabihin, siya ay namatay, nakasama ni Kristo. Pag inilubog siya sa tubig, siya po ay inilibing nakasama ni Kristo. At pag siya ay bumangon at lumakad, siya ay bumangon nakasama ni Kristo, kung kaya't siya ay dapat lumakad ng may katuwiran gaya ni Kristo. So napakaganda ng paglalarawan po sa bautismo, at ini-encourage ko po na tayo po ay magpatuloy na magbautismo. Kaya lang, kapag ang bautismo sa tubig ang siyang magiging dahilan upang magkaroon ng division at mapapawalang bisa o hindi magiging malinaw ang gospel of the grace of God because of water baptism, gaya ni Apostol Pablo, ipinagpasalamat pa niya na hindi ho siya nagbautismo. Okay? So ang kasagutan natin, mga minamahal, ay ang water baptism ay hindi po required or obligatory mandated sa local church sa panahon ng body of Christ. Okay? So, yun po yung ating katuruan. Yun po yung katuruan ng Bible tungkol po dyan sa bagay na yan. Now, pagdating naman po sa Ephesians chapter 4, verse 5, may binabanggit doon na one baptism. Aking nga pong tignan. Okay? Ephesians chapter 4, verse 5, the Bible says, sa verse 4, there is one body of Christ po ang tinutukoy, and one Spirit, Holy Spirit ang tinutukoy. Even as ye are called in one hope of your calling, rapture ang tinutukoy, the blessed hope. One Lord, the Lord Jesus Christ. One faith, yung one faith na yon, ito yung tinuturo ko sa inyo. One faith, it is the body of truth, okay, revealed by Jesus Christ to Apostle Paul, and Apostle Paul revealed it to us right now. Yun yung one faith. Yun yung sinasabi niya na huwag magturo ng ibang doktrina maliban dun sa tinuro niya. Okay, mga kapatid? Next, one baptism. This one baptism is the spiritual baptism. Okay? Which is, ang baptizer nga po ay ang Holy Spirit.
So, wala pong water baptism sa Colossians chapter 2 verse 11. Hindi water baptism ang 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Yung baptism doon. Hindi po water baptism ang tinutukoy sa Romans chapter 6. Hindi rin po water baptism ang tinutukoy sa Galatians chapter 3 verse 27. Okay? Hindi po. Spiritual baptism po yun. Ito yung panahon na kung saan sumampalataya ang isang tao kay Kristo at sinelyuhan siya ng banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ay inilubog tayo sa kamatayan ni Jesus Christ. Okay? Kaya mga kapatid, kaya malinaw dito yung one baptism dito ay spiritual baptism. At ito naman po ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 27. Galatians 3:27, the Bible says, "For as many of you as have been baptized into Christ," hindi into the water. Okay? The medium use. Saan inilubog? Yes. Baptism means immersion. Baptism means to submerge. Submission means to dip. Okay? Now, itong baptism dito mga kapatid sa Galatians chapter 3 verse 27, uulitin ko, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. You see? Spiritual baptism to. Nung binautismuhan daw tayo kay Kristo, ay isinuot natin si Kristo. Hindi ho nangyayari yan sa water baptism. Walang nangyayaring pagsusuot kay Kristo sa water baptism. Wala po. Alam niyo kung ano mangyayari kapag kayo water baptized? Mababasa lang kayo. Amen. Pero pag binaptize ka ng Holy Spirit into the body of Christ, into Christ, according to the who will be put on Christ. Isusuot mo si Kristo. Therefore, Romans chapter 6, ang kamatayan, ang pagkalibing, at ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay sayo. Dahil lahat ng tagumpay at ginawa ni Kristo ay ire-recon na siyang ginawa natin kasi binaptize tayo kay Jesus Christ. And therefore, hindi po yan, ang water baptism po ay hindi nakapagpipigil na tayo po ay dalhin doon sa kasalan ni Kristo sa araw po ng rapture. Okay? Sa araw ng rapture, the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb, mga minamahal. So yun lang po muna ang sasagutin ko, mga kapatid. Sapagkat maraming tanong, mauubos po yung aking time para sagutin lahat yung mga katanungan na yun. Kaya sinisikap kong tanungin si Pastor Anthony Gomez. Yan, marami po siyang tanong din. At mga kapatid, balikan niyo po yung mga katanungan ni Pastor Anthony Gomez sapagkat sinagot ko po siya doon upang mabasa po ng lahat at hindi ko na po maagaw yung oras ko dito habang ako po nagdi-discuss live. Okay po? So, ngayong umaga mga kapatid, nalimutan ko na manalangin muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, thank you for another opportunity to speak for you in your behalf. Please guide me, and you will be the one to be our teacher this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen, amen. So, ngayong hapon mga minamahal, i-discuss po natin yung number 5, number 6, and number 7. Natalakay na po natin yung hanggang 4. Naging malinaw na po sa atin yung destination natin. Naging malinaw na po sa atin kung saan tayo tinawag mula sa mundo. Amen. Ang destination natin ay heaven. Amen. At natalakay natin kung paano maging miyembro dyan sa church, which is Christ's body, by believing the gospel of the grace of God. And yung mga members dito po ay nasabi na rin natin, yung characteristic ng mga members ay na-discuss na po natin. Sa inyo po na hindi po nakita yung first part nito, mas mainam po balikan ninyo. Nandiyan lang naman po sa aking account. Scroll niyo lang po ng kaunti at tignan niyo po yung first part upang lubos niyong maunawaan. At karamihan sa mga tinatanong po ninyo nung iba ay nasagot na ho nung una pa. Okay? Kaya mas maganda po ay sana mabalikan po ninyo mga minamahal. So ngayong hapon, atin pong pag-aralan ang number 5, number 6, and number 7. Okay? What are the purposes of the church, which is Christ's body? So anong layunin mga kapatid? Kung bakit nag-e-exist, okay, ang church which is Christ's body. Bakit po ito nag-e-exist? At sino po ang member
ng, napaliwanag natin, lahat ng ligtas. Okay? So, ibig sabihin, ang gaganap ng purposes ng Church which is Christ Body ay lahat ng ligtas. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo nakaraan, hindi lahat po ng nasa church o sa local church ay ligtas. Marami po dyan ang pasaway, marami po dyan ang magugulo, mga murmurers, okay? Nagmumurmurs, marami po dyan ang laging umaatake sa pastor. Okay? Marami po dyan ang mga nagkokos ng division. And kapag inanalyze mo kung save ba talaga sila, doon mo malalaman na minsan, at hindi lang minsan mga kapatid, i-interviewin nyo mga member ninyo. Tingnan po ninyo. Pakinggan nyo muli kung paano sila naligtas. Malalaman po ninyo kung ano yung kanilang hope. Yung sinner's prayer ba nila o yung ginawa ni Kristo sa cross. Okay? Kasi hindi naging malinaw po at naging masunurin lang po sa pastor, nabautismuhan, naglilingkod, nagka-choir, pero hindi tunay na naintindihan yung gospel. Mix up yung gospel. Kaya mas mainam mga kapatid, upang mag-reflect or magawa yung purpose ng body of Christ sa isang local church, kinakailangan po tiyak na ligtas lahat ang miyembro. Okay? Ligtas lahat ang miyembro. Nung unang dating ko po dito mga kapatid sa Pampanga, okay? Nag-i-exist na po ang church. Alam niyo yung ginawa ko mga kapatid? Para ho ako nagpa-exam. Nagpasa po ako ng questionnaire tungkol sa kaligtasan at nalaman ko po doon kung sino po yung malabo ang understanding sa kaligtasan. At hindi ako tumigil. Ilang buwan nagpipreach ako tungkol sa kaligtasan, sa salvation, about sinner's prayer, lahat. Okay? So, salamat sa Panginoon, I believe lahat ng mananampalataya dito, okay, according sa kanila pong testimony, ay malinaw naman ang kanilang kaligtasan. Now, kung ang isang church, kung ang isang local church mga kapatid ay ligtas, madadala po o magagawa niya kung ano ang purpose ng church which is Christ body. Yung lahat, ang tinutukoy ko, lahat ng nandito pa sa lupa. Kasi ang ibang member ng church which is Christ body ay nasa langit na. Namatay na po. Okay? Ngayon, in Ephesians and Philippians is found a phrase describing the purpose of Christ's body. Makikita po natin sa Philippians and Ephesians and Philippians. Ito po ang sabi mga kapatid sa Ephesians 1:6, to the praise of the glory of His grace. To the praise of the glory of His grace. Philippians 1 verse 11. Unto the glory and praise of God. Ephesians 3:21. Unto Him be glory in the church. Ephesians 1:12. That we should be to the praise of His glory. So, malinaw mga kapatid, lahat ng nagtiwala kay Jesus Christ, ang purpose kung bakit tayo na-save ay upang bigyan ng glory ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Tayo po sa body of Christ at karamihan sa member ng body of Christ ay mga Gentiles by race. Tayo po ay ginuyurakan, tayo po ay hindi ganun kahalaga sa bansang Israel before. Tayo ay mga dogs lamang. Tayo po ay, sabi ng Bible, wala tayong God in this world. We have no hope. Amen? We are strangers from the commonwealth of Israel. Lahat ng negatibo ay naibilang na sa mga hintil. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po natin, kaya nabanggit po sa Acts chapter 15, verse 14, a people for His name, a people for His name, ang tawag po sa mga Gentile believers na tinawag ng Panginoon at nilagay po sa body of Christ. Okay? Now, the devil hates the body of Christ or the church which is Christ's body more than he hated the nation of Israel because through the church, his defeat is so apparent or obvious. Tatagalogin ko mga kapatid, mas higit, naniniwala po ako na mas higit na kinamumuhian ng dyablo ang church which is Christ's body sa panahong pong ito ng dispensation of grace kaysa sa bansang Israel. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng church which is Christ's body ay sobrang obvious at sobrang nakakahiya. Okay? Sobra pong na-spoil at sobra pong nabisto ang dyablo sa kanyang katusuhan, ngunit sablay naman pala siya. Okay? Papaliwanag ko sa inyo paano siya naging sablay at paanong naging kahihiyan. Sobrang nahiya at sobrang talagang sampal kay Satanas
ang kanyang pagpapapatay sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Inakala ng dyablo na sa pamamagitan po ng pagpatay niya kay Kristo ay magagawa niyang talunin ang Diyos. Okay? Ngunit dahil sa karunungan, sa wisdom ng Diyos ay doon mismo nagapi ang kaaway. Ano pong ibig sabihin ko? Hindi niyo po ba alam mga kapatid, simula po nung sabihin ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, naalala niyo po yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas doon, na yung seed ng woman ang dudurog sa kanyang ulo. Okay? So, inabangan po, mga kapatid, inabangan ni Satanas. Tinandaan ni Satanas yung promise, yung propesya ng Diyos na yun. At makikita nyo sa history ng Israel, sa history po ng Biblia, kung papaanong binantayan ni Satanas ang paglabas ng seed of the woman, sapagkat yun ang dudurog sa kanyang ulo. Okay? Kaya makikita nyo mga kapatid, sino ang una niyang pinaghinalaan na seed of the woman? Okay? Sino? When God prophesied, Genesis 3:15, about the defeat of Satan, mula noon ay binantayan niya ang seed of the woman at pinapatay niya ang lahat ng inaakala niya na seed of the woman. Sino po yung una? Si Abel. Kaya makikita nyo, ginamit po ni Satanas si Cain upang patayin si Abel, sapagkat inakala ni Satanas na si Abel ang seed of the woman. Sobrang limited ng isip ni Satanas. Bagamat makapangyarihan siya, pero God is the only wise God. Sino yung sunod na inakala niya? Dumami ng dumami ang tao, mga kapatid, sa panahon ni Noah. At makikita po natin, mga kapatid, na nakikohabitate, nagkaroon po ng cohabitation ang mga angels, mga fallen angels, nagkatawang tao po yung mga fallen angels, then inasawa nila yung mga daughters of man, at ang sabi ng Bible, mga kapatid, nagkaroon ng napakaraming giants doon. Bakit? Satan polluted the human race in Genesis chapter 6. Kaya mayroong mga higante doon, may mga renowned people na kung saan, mga kapatid, ay hindi po normal na tao, sapagkat gusto ng dyablo na i-contaminate, i-pollute ang seed of the woman upang hindi lumabas yung dudurog sa kanyang ulo. Anong ginawa ng Diyos? Ginunaw niya. Yun po, ako'y naniniwala personally na yun ang pinakarason ng Diyos kung bakit po ginunaw niya ang sanglibutan noon. Kasi hindi pa naman ganun karami ang tao noon, mga kapatid. Marami na rin ang tao noon, pero mapipreserve pa ng Diyos. Okay? Na-contaminate na eh. Okay? Kaya po, nakita niya si Noah, pinreserve niya ang family ni Noah, at ginunaw ang lahat, pinatay ng Diyos ang lahat. At si Noah at ang kanyang family lang ang natira. At simula noon, mga kapatid, nagkaroon ng panibagong generation. Okay? Okay, mga kapatid? So, number 3, sino po ang pinanghinalaan niya? Si Joseph. Kaya pinagbili ng mga kapatid ni Joseph, si Joseph. At nakarating siya hanggang doon po sa Egypt. Okay? So, akala ni Satan, magagawa niya yung kanya pong, kasi akala niya itong si Joseph nga po yung seed of the woman na dudurog sa kanyang ulo. Kaya yon, ginawa niya. Pero nakita natin ang kasaysayan ng Israel, si Joseph ang ginamit ng Diyos upang ma-preserve ang lahi ni Jacob o ni Abraham, mga kapatid. Then, makikita po natin sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, naalala po ninyo na si Moses po ay nilagay sa isang basket sapagkat yung Pharaoh ay gustong patayin ang lahat ng mga sanggol. Yun na naman. Halatang-halata, mga kapatid, na nangangamba, tuliro si Satanas na baka nandyan na yung dudurog sa kanyang ulo na ipinangako na seed of the woman. Kaya mapapansin, mga kapatid, halos lahat po ng mga lalaki. Okay? Yun ang mga pinapatay. Pag babae, binubuhay. Pag lalaki, pinapatay. So yung panahon mga kapatid ni Moses. At makikita natin, pinreserve ng Diyos si Moses. Amen? At siya ang ginamit ng Diyos upang palayain ang bansang Israel sa mga Ehipsyo. Number 5, sa panahon po na isilang ang ating Panginoong Jesucristo,
Okay? Satan killed all the children in the time of Herod. Naalala po ninyo? Pero itinakas po, inutusan ng angel si Joseph na itakas po ang ating Panginoong Jesucristo at dalhin po sa isang place na kung saan hindi sila makikita na upang patayin siya o papatayin yung baby. Okay? Sa panahon ni Herod. Sablay na naman. Sablay na naman si Satanas. Pero ito na. Nung sumigaw si John the Baptist, "Behold, the Lamb of God, which taketh the sin of the world." Nakita po ito ni Satan. At agad-agad, pagkatapos ng kanyang baptism, mga kapatid, dinala siya agad sa wilderness, doon tinukso, doon sinubok, and then nakita po, mga kapatid, ni Satan, si Jesus Christ na talaga ang Son of God. So sabi niya, binantayan niya na mainam. Ginamit niya mga Pariseo, ginamit niya ang sino man, mga kapatid, pinagsisikapan siyang patayin sapagkat ang gusto ng dyablo ay patayin si Jesus Christ sapagkat siya po ang seed of the woman. Nakita niyo yun? Pero sabi ng Bible, maraming beses na dapat siyang mamatay o patayin, dapat patayin, pero hindi pa niya oras kung kaya siya po ay hindi po namamatay. Pero alam niyo ba, mga kapatid, nung time na pinasukan ni Satanas si Judas Iscariot, sabi niya, wow, wala ka nang kawala. Eto na. So, ginamit po yung katawan ni Judas Iscariot, pumasok doon si Satanas, okay? At ginamit niya yung katawan ni Judas Iscariot, ipinagbili, pinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tuwang-tuwa po si Satanas nung hinuli siya, binugbog na gigil po sila. At alam niyo po yung mga diablo dyan, naniniwala tayo na tuwang-tuwa, yan, huli na, mamamatay na, papatay na natin. Kaya makikita niyo, mga kapatid, talagang todo sigaw sila, ipako siya sa cross, ipako siya sa cross. Ang hindi alam ng diablo, sinasadya yun ng Diyos. Sabi ng Panginoon, no man can take his life. Amen? No one can take his life. He voluntarily gave his life. Amen? Pero ang akala ng diablo, okay? Akala ng diablo yung magaling siya at matalino siya, pero naglalaro lang siya sa plano ng Diyos. Amen. Now, nung napako sa cross at nalagutan ng hininga ang Panginoong Jesucristo, nagpiesta ang diablo at ang kanyang mga kampon sa sobrang saya nila sapagkat patay na ang tinatawag na anak ng Diyos na siyang dudurog sa kanyang ulo. Okay? So, anong nangyari, mga minamahal? Inilibing. Tuwang-tuwa ang diablo. Yes. 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 In his death and his burial, the devil still happy and rejoicing sa kanyang nagawa. But in the third day, boom! Checkmate. Why? Mga kapatid, nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo at doon gumuho, doon po nagapi, doon po nakita at napahiya ang diablo sapagkat ang anak ng Diyos ay muling nabuhay. Paano siya ngayon? Kaya nga, mga minamahal, simula po noon, mga kapatid, unti-unting ipinangaral na si Kristo pinatay ng mga Hudyo, ngunit ibinangon siya ng Diyos. At pagdating kay Apostol Pablo, okay? Sabi ko sa inyo noong nakaraan, alam niyo ba ang cross ay hindi po good news before. Sa panahon po ng Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 10, kailanman hindi po itinuro ng mga 12 disciples na ang preaching of the cross is the power of God unto salvation. No. Ang preaching lang nila noon ay ang resurrection ni Jesus Christ. Ang preaching of the cross o naging good news lamang yung death ni Jesus Christ kay Apostol Pablo. Okay? Doon lamang po naging good news yon. At ito ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 2:7. But we speak the wisdom of God, sabi ni Paul, in a mystery. Wisdom of God in a mystery. Bakit? Ang tinutukoy niya, yung lihim na hindi nalaman ni Satanas, na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ ay matatalo siya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, sapagkat yung karunungan ng Diyos na yon tungkol sa kamatayan ni Jesus Christ na pagkatalo naman ni Satanas ay kailanman hindi po isinare
o inireveal ng Diyos sa kahit kaninong propeta, mga kapatid. Ang alam lang nila, mamamatay si Jesus Christ. Yun po ang alam ng mga propeta. Pero pagkatapos nun, mga kapatid, glory. Pagkatapos ng kamatayan niya, millennial kingdom agad. Walang alam ang mga propeta tungkol sa panahon ng body of Christ. Wala po. Kaya nga tinatawag itong unsearchable riches of Christ. Ang panahon natin ngayon ay panahon ng kayamanan ni Kristo na kung saan you cannot search it in the Old Testament scriptures. Amen. Amen, mga kapatid. Kaya babasahin ko po ulit. But we speak in the wisdom of God, in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Amen. Verse 8. Which none of the princes of this world knew. Okay? Wala daw nakaalam kahit kailan tungkol doon sa plano ng Diyos. Kaya nasabi ko kanina, ito yung kinamumuhian, itong body of Christ, ito yung result ng kamatayan ni Jesus Christ. Amen. At kinamumuhi ang lubos si Satanas, ang body of Christ, dahil dyan sa natalo. You see? And then sabi niyan, ulitin ko po yan, in verse 8. Ang binabasa ko ay 1 Corinthians 2, 7 and 8. Verse 8 tayo. Which none of the princes, ang tinutukoy po yung principalities and powers, okay, of this world, even the kings, even the prophets, okay? Sabi dito, for had they known it, kung nalaman nila ito, yung pagkamatay ni Kristo, at ano magiging effect ng kamatayan ni Kristo, sabi diyan, they would not have crucified the Lord of glory. Kung nalaman daw po nila yung hidden wisdom ng Diyos, kung ano po ang pwedeng paggawin ng Diyos sa kamatayan ni Jesus Christ, hindi dapat nila ipinapatay ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya ito sabi ko sa inyo, mystery program po ito, mystery church po ito. Kaya sabi ko sa inyo kanina, galit na galit ang dyablo sa atin ngayon. Bakit? Every time na makakita ang dyablo ng Gentile na ligtas, sabi niya, kayo ang naging resulta ng aking pagkatalo. Kaya galit na galit po siya sa mga Kristiyano, mga kapatid. Amen? Galit na galit po siya. Okay? Anong sabi sa Colossians 2:15? And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Ang tinutukoy na in it, yung it, ang context po niyan ay yung crucifixion ni Jesus Christ. Doon sa crucifixion ni Jesus Christ, mga kapatid, inispoiled, pag sinabing inispoiled, para bang natalo ng walang kalaban-laban. Okay? Ina-spoiled yung principalities and powers. Akala nila panalo sila, talo pala sila. Amen? He made a show of them openly. Kahiya-hiya yung nangyari. Okay? Na hindi nahulaan ni Satanas. Okay? Napakagaling ng Diyos eh. Kaya yung sinasabi sa Deuteronomy 29:29, secret things belongs unto the Lord our God. Secret things belong unto the Lord our God. Yung secret things na yon, ito po yung mystery program. Okay? Yan po yun. Now, so, salamat mga minamahal. Nakita natin na ang purpose natin ay upang magbigay glory sa Panginoon. Sa aking mga kapatid ngayon na nanonood, ikaw ay tunay na ligtas. Ikaw ay member ng church. O maring ikaw ay pastor o preacher. Habang nabubuhay tayo, wala tayong ibang dapat isipin kundi makapagbigay luwalhati sa Panginoon sapagkat iyon ang purpose kung bakit tayo narito. Amen? For His glory. For His glory. Amen. Number six. Who are the church leaders? Who are the church leaders? Who are the leaders of the church which is Christ's body? Okay? Again, mga kapatid. Ang leader po dito sa church na ito ay peculiar, kakaiba. At ipapakita ko sa inyo, mga kapatid. Sabi po sa Colossians 1:18, siyempre ang pinaka-leader ng church na ito, which is Christ's body, is no other than but the head. And the head of the church is not the pastor. Yes, the head of the church is not the bishop. The head of the church is not the doctor, pastor, reverend. No. The head of the church is no other than but the Lord Jesus Christ. Amen? Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church.
who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Nakita niyo po yan, mga kapatid? Sa lahat ng gawain, sa lahat ng ministry, sa lahat po ng tungkulin na ginagawa ng church dito sa lupa, kailangan si Kristo magkaroon ng preeminence. Hindi pwedeng kunin ng pastor ang glory. Hindi pwedeng kunin ng isang preacher ang kalwalhatian na sabi niya, kung hindi dahil sa akin, hindi ito nagkaganito ang church na to. Hindi ito lalago ang church na to. Hey, shame on you kapag tinake mo ang glory. Okay? It's only by the grace of God kung bakit tayong mga pastor ay nakakatayo. Mahina din tayo. May kasalanan din tayo sa isip. May kasalanan din tayo minsan sa puso. But it's only by the grace of God kung bakit tayo nakakapagpatuloy. At ang kaluwalhatian ay dapat kay Kristo lang ibalik. Kung may paglago, kung mayroong na-save, amen? Kung lumago ang church, lumaki ang church, amen? To God be all the glory. Amen. Now, listen mga kapatid. Ang head, ang pinaka-leader. And then next, sinabi po sa Ephesians chapter 4, verse 11 mga kapatid, ang 5. Okay? Ang 5 leader na binigay ng Diyos sa lupa. Sino sila? The Bible says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Sino po sila? Apostles, sunod. Prophets, sunod. Evangelists, sunod. Pastors, and panglima, teachers. Pero walang kama po doon sa pastors and teachers. Kasi iisa lamang po dapat yun. Yung pastors ay dapat siya rin ang teacher. Pero hindi lahat ng teacher sa church ay pastor. Kaya po, kinakategorize po natin ito na 5. Now, yung apostles at saka yung prophets ay mga gifts sa body of Christ, man gift sa body of Christ which is foundational. Okay? Ano ibig sabihin ko? Yung apostles dito na tinutukoy mga kapatid ay siyang, alam po natin, nung hindi pa buo ang Biblia, sila po yung mayroong direct revelation from God, kasama yung prophets, okay? At sila po yung writer ng New Testament. Kagaya ni Apostol Pablo, siya po ay itinuturing na prophets at the same time apostles, at the same time pastor, at the same time shepherds, at the same time bishop. You see? Yan po yung trabaho ni Apostol Pablo. Now, nung natapos na po ang Bible mga kapatid, wala nang extra revelation outside from this book. Amen? Kaya naniniwala tayo nung namatay si Apostol Pablo, namatay po ang huling sumulat ng Bible, wala na pong tao sa panahon natin ngayon na nag-e-exist na kinakausap directly ng Diyos at sasabihin, ako si Jesus Christ. Ang mga relihiyon na yan ay mali. Itatayo kita sapagkat ikaw ang magiging tunay na relihiyon sa lupa. Kasinungalingan po yun. Okay? Kasinungalingan po yung mga nagsasabing sila po'y sinugo at sila ang huling sugo sa panahon ito. Listen, kailanman ipinangako ng Diyos na hindi mawawala ang church. Hindi po mawawala ang church. Sinabi po ni Apostol Pablo yun, the church without end. Okay? Sa Ephesians. So, mga kapatid, naniniwala tayo simula nung na-establish ang local church o ang church po which is Christ's body, yung truth ay nandun po sa mga believers. Po pwedeng patayin ang mga tao, pero yung truth kapag kahit may isang taong natira, okay? Noong unang panahon, kahit isang tao, minimemorize ka nila yung Bible doon mga kapatid eh. Okay? So, nawawasak ang local church, pero nabubuo uli. Nawawasak, nabubuo sapagkat hanggat may buhay na Kristiyano, hanggat may buhay na mananampalataya, hindi kailanman mawawala ang church hanggang sa araw ng rapture. Amen. Hindi nga lang husikat ang church na to sapagkat ang church na ito ay pinangungunahan mga kapatid ng mga tao, mga minamahal. So, meron tumatawag mga kapatid sa aking cellphone pero
Papatayin ko siya. Okay. 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 Paumanhin mga kapatid, kung naantala po, sapagkat merong biglang dumating na tao. At sana po ay nandyan pa rin kayo mga kapatid. So, nasa na ba ako? Okay, dinidiscuss ko mga kapatid yung pong kahalagahan mga kapatid ng apostles and prophets. So, ulitin ko po ang apostles and prophets ay foundational. Ito po yung mga tao na ginamit ng Diyos upang mabuo ang Biblia at maisulat ang doktrinang nauukol sa body of Christ, which is Apostle Pablo po yun. Okay? Wala pong ibang writer na mga nasulat sa New Testament kundi ang Apostol Pablo. Sumulat ang Apostol Pablo ng 13 letters for the body of Christ, from Romans unto Philemon. Amen? So, yun po yung direct na para sa atin sa body of Christ. Okay, mga kapatid? Now, yung pong evangelists, okay, yung evangelists, mga kapatid, at saka po yung pastors and teachers, sila po yung until now ay nag-i-exist. Okay, yung apostles and prophets ay foundational. Okay? Evangelists, pastors, and teachers ay sa maintenance po ng body of Christ o ng church dito po sa lupa. Okay? Especially sa mga local churches, mga kapatid. So, these are all apostles after the cross. Yung apostles dito, mga kapatid, ay pagkatapos ng cross. Hindi yung apostles doon before the cross. Pero naniniwala tayo na kasama ang 12 disciples sa mga tinutukoy na apostles dito na sinasabi niya na mga leaders ng church. Okay? Now, bakit po ako naniniwala? Because from Acts chapter 15 and all throughout the days of Paul hanggang siya mamatay, mga kapatid, makikita po natin sa Acts chapter 15 na nagkaroon na po ng pagkakaisa ang mga apostles at nag-declare si Apostle Peter na ang kanyang belief ay kagaya na po ng belief ni Paul. Okay? So ito babasahin ko, mga kapatid, sa Acts chapter 15 verse 11, sabi po ni Apostol Pedro, sabi niya, "But we believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved even as they." So ang tinutukoy po ni Peter dito ay ang mga hintil na sinisiran po ni Apostol Pablo at dineclare po niya na naniniwala po siya, okay, na sa biyaya maliligtas at hindi sa law ni Moses. Okay? So, makikita natin, mga kapatid, na nagkaisa na po sa doktrina ng kaligtasan ang mga disciples. Kasama na po yung 12 disciples dito, mga kapatid. Now, pagdating sa Acts 15 verse 19, kasama sa kanilang pinagkaisahan ang ganito. Sabi sa verse 19, okay? Acts 15:19, "Wherefore, my sentence is that we troubled not them." Ang tinutukoy po yung mga naligtas na mga hintil, "which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollution of idols, and from fornication, and from things strangled," okay? "And from blood." So, makikita po natin, nagkaisa po ang mga apostol. Kasama po dyan si Barnabas, kasama po dyan si Apostle Paul, kasama po dyan, mga kapatid, ang 12 disciples, at sinulatan po nila ang mga hintil na umiwas saan? Sa idolatry, umiwas po sa fornication, umiwas po sa pagkain po ng mga hayop na nabigti, at pagkain po ng blood. Okay? Isa po sa issue, itong pagkain ng dugo o ng dinuguan sa mga Pilipino. Ginagamit po itong talatang ito upang patunayan na ang pagkain po ng dugo sa panahong ito, mga kapatid, ay hindi na dapat. Pero ayon sa iba naman, gumagamit din sila ng mga talata na sinulat ni Apostol Pablo at sinasabi nila na wala nang problema na kumain ng dinuguan. Okay? So, itouch natin ng kaunti yan ngayong hapon, mga kapatid. Ngayon, pagdating sa verse 21, ang sabi ng Bible, "For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day." Verse 22, "Then please eat the apostles and
elders with the whole church. You see? Nagkaisa na ho sila lahat. Yung church sa Jerusalem, yung apostles, yung elders. You see this? And to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas. Okay? Not Iscariot, patay na po yun. Surnamed Barsabas and Silas, chief men among the brethren. So makikita natin, minamahal, na itong mga leaders na ito ay nagkaroon na po ng pagkakaisa pagdating sa Acts chapter 15. Okay? So ang kanilang gospel, ang kanilang tinuturo, mga kapatid, ay gospel of the grace of God na po. Now, itouch natin ng kaunti yung tungkol doon sa isinulat sa mga hintil na huwag gagawin ng mga hintil. Kasi ang gusto po kasi ng iba doon sa chapter na yon, sa chapter 15, may naniniwala na kinakailangan i-circumcise sa mga Gentiles na na-save o sumampalataya at pasunodin sa law of Moses. At ang sabi nila, pag hindi nila ginawa yun, hindi sila masisave. So, kinlarify nila na hindi ganun yon. Okay, hindi nga masunod na maging sa panahon ni Moses, hindi walang makasunod nun. How much more ngayon? At bakit pa lalagyan ng kabigatan ng mga hintil na ng mga sumasampalataya? So alam po anong ginawa po nila? Sinulatan nila na umiwas saan? Sa idolatry, kasi kilala naman ang mga Gentiles na mga idolaters. Okay? Ano pa? Kilala din ang mga mga Gentiles na fornicators. Okay? Iba-ibang asawa, sino-sino ang asawa. Okay? Ano ba? Strangled. Animals strangled. Yung mga nabigti, yung hindi naduguan, namatay, okay? Nabigti, and then hindi lumabas ang dugo, and then bawal din kainin yon, at pati yung dugo mismo, from blood, umiwas from blood. Okay? So makikita natin, mga kapatid, sa prinsipyo nito, gusto ko ipaunawa sa bawat isa sa atin, ang dugo po ay edible. Okay? Edible siya. Pwedeng kainin o makakain po ang dugo. Pero kailanman wala kayong makikita kahit kaunting hint sa Bible na ang pagkain ng dugo ay ikinasisiyan ho ng Diyos. Hindi po ikinasisiyan ng Diyos ang pagkain ng dugo. Kahit sa Old Testament po yan. Kahit pa sa panahon ni Noah. Okay? Ngayon, mga kapatid, tignan natin sa New Testament. Pagdating kay Apostol Pablo na siyang huling-huling ministro na ibinigay ng Diyos para sa body of Christ, anong kanyang sinasabi tungkol po sa bagay na ito? Bagamat nagkaroon na po ng agreement sila sa Book of Acts, chapter 15, pero tignan po natin, scrutinize po natin, mga kapatid. Sa sulat ba ni Apostol Pablo, from Romans hanggang Philemon, ay nabanggit muli ang tungkol po sa idols, sa fornication, from things strangled and eating of blood? Yun po yung tanong natin. Ang sagot po natin, mayroong nabanggit doon sa apat na yon. Ano nga po yung apat? Okay? Na huwag gagawin po ng mga Gentile sa church. Ano po yon? Yung una, idolatry. Sunod po ay fornication. Sunod po ay pagkain po ng mga nabigti o hindi napadugo na mga hayop. And number 3, yung po mismong blood. Okay, dinuguan. Sabihin na po natin. Now, anong sabi po ng Bible tungkol po doon? This is my study about this, mga kapatid. This is my personal study about this. Nasa sa inyo yan kung tatanggapin nyo po o hindi. At hindi naman ito dapat pagkaguluhan o maging issue sa atin pong pananampalataya. So about pagkain ng dinuguan o whatever, may kinalaman sa dugo like balot or something like that na mayroong blood, mga kapatid. Now, let me say this. Yung idols, makikita natin na talagang paging sa sulat ni Apostol Pablo, talagang bawal ang magkaroon ka ng Diyos-Diyosan. Bawal po talaga yon. Yung fornication, tuloy-tuloy po yun, bawal talaga yun, hindi po pwedeng gawin. Kasi maliwanag na turo yan na banal po ang Diyos, hindi dapat tayo. May sariling asawa na tayo, so dapat yung mga boyfriend, girlfriend, nagpo-fornicate, so ayaw po yan ng Panginoon. Marami pong sinulat dyan ang Apostol Pablo tungkol sa bagay na yan. Now, with regards to things strangled and eating of blood, ano po ito? This is my judgment.
Kasi pinag-aralan ko ang lahat ng sulat ni Apostol Pablo, hindi na muling nabanggit ang tungkol sa pagkain ng mga binigti at sa pagkain ng blood. Okay? Sa sulat ni Apostol Pablo. Kaya ang aking tawag dito ay personal conviction nyo na lang. Bakit? Ito ang mga verses, mga kapatid. Let me read. Mas maganda, sulat po ninyo. Colossians 2:16. Anong sabi ni Apostol Pablo? Let no man therefore judge you in meat. Okay? Pag may kinalaman sa pagkain, sabi niya, let no man judge you in meat. Huwag mong hayang hatulan ka ng sino man. Bakit mo kinakain yan? Bakit mo kinakain yan? Okay? Sabi ni Apostol Pablo, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. So, ibig sabihin, ang mga bagay-bagay nito, mga kapatid, ay dahil pinalaya tayo ni Kristo, kasama po ang mga pagkain sa hindi po dapat natin pong hinuhusgahan sa panahong ito. Ano pang sabi sa Bible sa 1 Corinthians 6:13? Meats for the belly, and the belly for meats, food ang tinutukoy dito, pagkain. But God shall destroy both it and them. Sino? Yung belly at saka yung food. But the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. So makikita natin dito, remain yung fornication na bawal, pero pagdating sa pagkain, mga kapatid, malinaw po na sinabi ng Bible na hindi yan ganon ka bigat na issue. Okay po? So, kung kumakain ka ng dinuguan, bahala ka sa Panginoon. Okay? Kung ano ang conviction mo dyan, bahala ka sa Panginoon. 1 Timothy 4:3, the Bible says, forbidding to marry. Ito po yung mga doctrines of the devils. Ito yung context ito. Doctrine of the devils po itong mga babanggitin ko. Ano yun? Forbidding to marry and commanding to abstain from meats. Ang pagbabawal pala na kumain ng mga pagkain because of the religious or spiritual belief, mga kapatid, doctrine of the devil pala yun. Halimbawa, kapag araw ng palaspas sa mga Katoliko, di ba? Bawal kumain ng karne. Isang linggo yata yun o isang araw lang. Sabi ng Bible, doctrine yan ng diablo. Ano pa? Forbidding to marry. Sa Katoliko din yan. Bawal mag-asawa yung pare. Wala naman sa Bible yun. Okay? At yan po ay doctrine of the devils. Yung pagbabawal sa pagkakasal. Alam nyo ba, mga kapatid, sa practical application yung forbidding to marry dito, minsan nagagawa yan ng Kristiyano. Bakit? Kahit mananampalataya na, no? Alam na ng pastor, alam na nagkakasala na kasi matagal na po silang boyfriend, girlfriend, 5 taon, 6 na taon, magkasintahan sila, boyfriend, girlfriend sila, mga kapatid. Mayroong fornication na nangyayari. Pero sasabihin ng mga magulang, huwag muna kayo magpakasal. Sasabihin ng pastor, huwag muna kayo magpakasal. Kasi hindi pa kayo ready. Pero magkasintahan na at may nangyayari na sa kanila, mga kapatid. Pero ayaw agad ipakasal. That is doctrine of the devils. Dapat kapag papasok na sa relationship, ready nang magpakasal. At hindi pinapayagan ng Diyos na magkaroon ng tinatawag na touching. Okay? It's good for a man not to touch a woman. But to avoid fornication, let every woman have his own husband. And let every man have his own wife. Okay? So, yun po yung mga dinidiscuss natin kapag Sunday po ng hapon, mga kapatid. Sana yung mga kabataan natin ma-spares mula sa bagay na ito. Okay? Forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sabi ng Bible, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. So wala na po yung bawal ang hito, bawal po yung walang kaliskis, bawal yung ganito, wala na. Hindi po applicable sa body of Christ ang mga pagbabawal sa dietary law ng mga Hudyo. Kaya sabi ko po sa inyo dito, by your conviction na lamang po yan. Kung kakain kayo ng mga, doon sa mountain province, mga pinikpikan, okay, yung hindi po pinadudugo, buhay pa yung manok, talagang hinahampas hanggang sa mamatay para yung dugo manatili at yun ay masarap sa kanila. Okay? Masarap yun sa kanila. Minsan nakatikim ako at nalalansahan ako kasi hindi nga ako napadugo, mga kapatid.
Okay? Pero ang sagot ko po, ako personally, ang sagot ko po sa body of Christ, okay? Sa church aid, mga kapatid, pagdating sa pagkain, ito po ay may kinalaman sa personal conviction nyo na po. Pero meron pong limitation. Meron pong exemption to the rule. Okay, tutuloy ko lang yung verse. For every creature of God is good and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving, for it is sanctified by the word and of God and prayer. So, nalilinis daw yung mga pagkain sa magitan, mga kapatid, ng pananalangin. Anong sabi sa Romans 14:13? Let us not therefore judge one another anymore. Ang context ito ay pagkain. But judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. So, ang exemption to the rule. Kahit sa tingin mo, pwedeng kainin ng dugo. Kahit sa tingin mo, kahit pwede ka kumain ng dinuguan o ng pinikpikan. Yung things strangled na sinasabi, mga kapatid. Pero, meron kang kapatid sa Panginoon na alam mong maaaring matisod sapagkat hindi pa niya naiintindihan ang tungkol sa bagay na yon. Ano ang dapat mong gawin? Kakain ka pa rin? Ito ang sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 8:13. Wherefore, if food or meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Amen? So, ano ibig sabihin? Kapag mau-offend o may mau-offend ka, see to it. Kagaya ni Apostol Pablo, huwag ka na lang kumain ng pagkain na yon kung may mau-offend sa'yo. Okay? So, yun po. Iniiwan ko sa inyo, mga kapatid, yung tinatawag na personal conviction. Okay? So, number 7. Salamat po sa pananatili ng ating connection at ninyo po diyan na nanonood. Okay? Number 7, pag-usapan po natin. So, balikan natin ng konti. Who are the church leaders? Sino po? Ang head of the church, Jesus Christ. And then, yung 5 man gift na sinasabi ko po sa inyo kanina. Yung apostles, yung prophets, evangelist, pastors, and teachers. Ang nag-i-exist na lang today ay ang evangelist, pastors, and teachers. Ang apostles and prophets ay wala na sapagkat foundational po sila. Sila po yung nagbigay sa atin ng Bible. Sila po yung nagbigay sa atin ng katuruan. At nung sila po yung namatay, mga kapatid, wala nang direct revelation ang Diyos. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila Kibuloy, na nagpakita sila sa kanilang Diyos at narinig nila. Kay Periol, huwag kayong maniniwala, mga kapatid. Okay? Huwag kayong maniniwala. Nagpapakilalang sila mga apostol sa araw na ito. Wala nang direct revelation ang Diyos. Kung mayroong magsasalita sa kanila sa hangin o sa panaginip, mga kapatid, natitiyak kung hindi yun galing sa Diyos. Okay? Sapagkat kompleto na po ang revelation sa ating Biblia. Amen. 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 Now, number 7. How does one cease to be a member of the church which is Christ's body? Ang tanong, mga kapatid, mayroon po bang termination of membership sa body of Christ? Ulitin ko ha. Kaya ako'y naniniwala na magkaiba ang church which is Christ's body and the local church. At yung 4 na yan ay distinct na magkakaiba. Hindi ho pwedeng paghalu-haluin. Sapagat with regards po dito, mga kapatid, kung paano magpamiyembro at paano mawala sa pagiging miyembro, hindi po sila pareho. Sa local church po, meron pong termination ng membership. Okay? May transferring of membership. Pero sa body of Christ, mga kapatid, walang transferring of membership. Okay? So listen to this. Eternal life is revealed in the body of Christ. Glory to God. By our Apostle Paul. Okay? There is no possible way for a true regenerated members of Christ's body to lose his eternal standing in Jesus Christ. So ang sagot natin, hindi po nawawala ang pagiging miyembro dito po sa body of Christ. Pwedeng mawalan ka ng church locally. Pwedeng palayasin ka sa church mo. Pwede kang i-dismember, okay, ng pastor mo. Pero kung ikaw ay part ng body of Christ, ligtas ka, okay, hindi ka mawawala sa body of Christ. Ligtas ka at ikakasal ka kay Kristo. Glory to God. Pero, let me say this, hindi ka looban ng Diyos na magrebelde ka sa church mo. Hindi ka looban ng Diyos na lumaban ka sa pastor mo. As long as ang pastor mo ay lumalakad sa Panginoon. Yes, may pagkukulang ang pastor. Okay? Pero kung siya ay ibinigay sa iyo ng Diyos, siya ang itinalaga sa iyo ng Diyos, kung may pagkukulang man siya,
mga kapatid, sa ugali, sa treatment, sa pamamalakad, no problem with that. Manatili ka dyan, okay? Pero kapag ang pastor mo, doktrina na ang pagkukulang, mali na ang tinuturo, mga kapatid, you are responsible to your own standing with your family, okay? Na humanap ng isang local church na kung saan nagtuturo ng tama. Okay? Hindi po ang pagiging member sa local church, mga kapatid, ay hindi po eternal. Pwede kang mag-transfer dyan. Okay? Pero pananagutan mo sa Diyos kung ang pagka-transfer mo ay kasi may iba kang dahilan na hindi naman doktrina. Pag ang dahilan mo ay hindi doktrina, okay? Ay mananagot ka sa Diyos kung aalis ka dahil lamang sa nagkatampuhan kayo ni pastor. Hindi. Ang kalooban ng Diyos, magkabati. Okay? Magkabati. Mga kapatid. So, ito po ang sinasabi ng mga bersikulo na aking babanggitin. Pakisulat na lang, mga kapatid. Ito'y nagpapatunay na tayo po ay hindi kailanman mawawala sa body of Christ. 1 Corinthians 12:27, sabi ng Bible, "Now ye are the body of Christ and members in particular." So, tinutukoy lahat ng ligtas, kayo ay katawan ni Kristo at membro, kabahagi in particular, sabi ng Bible. Ephesians 5:30, "For we are members of His body, of His flesh, and of His bones." You see that? Ikaw kaya, nandyan yung kamay mo, puputulin mo ba? Yung daliri mo, yung tainga mo, puputulin ka ba? Puputulin mo ba? Ang sabi ng description ng Bible, tayong mismong mga ligtas, katawan tayo ni Kristo, kabahagi tayo ng katawan ni Kristo, at ang sabi ng Biblia, tayo ay kanyang laman at tayo ay kanyang buto. That's why ganyan po ka-secured, pag ikaw ay naligtas, hindi ka na mawawala sa body of Christ. Amen! Alam niyo po yung Revelation sa John chapter 10 verse 27, kung hindi ako nagkakamali, and 29, sabi doon, hindi na tayo mahuhulog sa kamay ng Diyos, sa kamay ni Jesus Christ. Okay? Before Paul, ang revelation lang sa kanila, mga kapatid, we are in the hands of God. But, ang revelation kay Apostle Paul, we are the very hand of God. We are the very body, we are the very bones, and we are the very flesh of the Lord Jesus Christ in the dispensation of grace. Oh, glory to God, glory to God. Amen. John 4:24, "Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation." Listen to this, "and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life." Amen. So, glory to God, mga kapatid. Tayo po ay nakaraan na. Galing na tayo sa kamatayan, nilagay na po tayo sa buhay. Sobrang linaw po niyan. Ano pang sabi ng Bible sa Romans 8:1? "There is therefore now no condemnation to them which are in Jesus Christ, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Ang understanding ng iba dito, ikaw daw ay wala ng paghatol kapag ikaw ay hindi karnal. Hindi po, doctrinally speaking, tinutukoy dito, lahat ng ligtas are not in the flesh. Lahat ng ligtas po ay wala na sa kanyang laman because of the tinatawag na spiritual circumcision. Circumcision made without hands but by the operation of God. Colossians chapter 2, verse 10 and 11. Amen? So, pagdating sa Romans 8:9, "But ye are not in the flesh. Ye are not in the flesh, but in the Spirit." So malinaw po, na ang lahat ng ligtas ay wala na sa laman. Okay? Tayo ay nasa Espiritu na. Kaya ligtas na po tayo, hindi na tayo kailanman mawawala sa kaligtasang ito. Because of the indwelling of the Holy Spirit in our body. Anong sabi sa Romans chapter 8 verse 35? "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?" Verse 38, "For I am persuaded that neither death," amen, "nor life, nor angels, nor principalities," kahit pa si Satanas yan, "nor powers, nor things present," kahit pa COVID-19 yan, "nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Hallelujah to God. Amen. Walang makapaghihiwalay sa atin.
Minsang minahal tayo ng Panginoon. Amen? Bagamat tayo minsan ay pasaway, but tayo po'y nakikita ng Diyos positionally perfect. Amen? Because of the Holy Spirit who indwells in our body. 2 Corinthians 5:6, therefore, we are always confident. We are always confident. We are always confident. Hindi po sinabi ng Bible that therefore we are sometimes confident. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, yung mga nagda-doubt sa kaligtasan nila, ang salitang doubt ay hindi po vocabulary ng New Testament sa body of Christ. Pag nagda-doubt ka sa salvation mo, malaki ang porsyentong hindi ka ligtas. Because sabi ng Bible, ang tunay na ligtas, we are always confident. Baka nagtiwala ka sa prayer mo. Nung ikinag-sinner's prayer, nung sinabi sa'yo ng preacher, follow this prayer after me. At nag-pray ka naman, dineclare sa'yo ng preacher, o save ka na. Pinanghawakan mo yung eternal security. Okay? Pero yung pala, mali yung iyong pagpasok kay Kristo. Akala mo by prayer. Delikado ka. Kaya lagi ka nagdududa sa iyong kaligtasan. Kasi hindi tama ang object ng iyong faith. Hindi ang gospel of the grace of God, kundi yung gospel of yourself. Perverted gospel. Sinner's prayer. Okay? Okay? Again, ang prayer po hindi masama. Ang prayer po mabuti. Pero kapag may bahagi ang prayer para sabihin mong ligtas ka, delikado ka. Kaya hindi mo masabi itong verse na ito, therefore we are always confident. Sabi ni Apostol Pablo, knowing that whilst we are at home in the body, we are present from the Lord. Amen? Sabi na, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen? So, ganyan kalinaw mga kapatid. Pag ikaw ay ligtas ngayon, ang sabi ng Bible, pag patay ka, ang kaluluwa mo, present agad doon. Absent ka sa body mo, present agad ang kaluluwa mo doon. Amen? So, ganun kaganda, ganun po, kasi may anchor tayo. We are seated already positionally in the heavenly places. Ephesians 2:6. Ganyan katiyak ang mga ligtas. Kaya ang tunay na nakakaunawa ng katotohanan ito mga kapatid, kahit na nung pandemic na yan, kahit na nung takot na yan, na wala, may kapayapaan ng tunay na ligtas. Amen. Ang kamatayan sa atin ay tagumpay, hindi kabiguan. Ang kamatayan sa atin ay simula ng tunay na buhay, hindi katapusan ng buhay. Oh, glory to God. Amen. Glory to God. Ephesians 1:13, the Bible says, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, okay, the gospel of your salvation, in whom after that ye believe, hindi after that ye prayed, ng sinner's prayer, hindi sinabing after that ye baptize. Ang sabi ng Bible, after that ye believe, ye were sealed. Kailan ka na naselyuhan ng banal na espiritu? Nung nag-pray ka? Possible. Okay? Pero kung hindi mo naunawaan ng gospel at nag-pray ka, doon ka sa prayer mo umaasa, hindi ka pinasukan ng Holy Spirit. That's why lagi ka nagda-doubt kung ligtas ka ba o hindi. Okay? The Bible says, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance. Ano po ang duration? Until the day of the purchase, until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Alam niyo yung salitang earnest dito? Which is the earnest of our inheritance. Ang word na earnest means proof of purchase. Amen. So, nabili na po tayo. Mayroong proof of purchase na yun yung Holy Spirit na sa atin. At pagdating ng araw ng rapture, tutubusin na tayo ng Panginoon. Yun yung day of redemption na tinutukoy dito. Dalawa po ang redemption sa Bible. Redemption of the soul doon sa cross, and redemption of the body sa rapture. Amen? Kaya po ang sabi sa sa Ephesians chapter 4 verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So ang day of redemption ay rapture. Paano ko nasabi yan? Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So alam po natin, sa araw ng rapture, mag-change ang ating katawan into incorruptible body. Ang ibig sabihin,
Ang kaligtasan natin, simula nang tayo sumampalataya, mamatay man tayo, o kung hindi man tayo mamatay, pagdating ng rapture, ang pananahan at ang tatak ng banal na Espiritu ay nasa atin, kung kaya't ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Ang eternal security, mga kapatid, ay always connected sa indwelling and sealing of the Holy Spirit. Kaya sa Old Testament, mga kapatid, ito po ang belief ko. Ito ang personal belief ko. I don't know kung iba tayo ng paniniwala tungkol dito, mga kapatid. But my personal belief, wala pong eternal security, especially, mga kapatid, during tribulation period. Kahit may pananampalataya ka at may knowledge ka kay Jesus Christ, pag nahuli ka at nagpatata ka ng 666, para kang magiging si Iso. Okay? Nasa iyo na ang birthright, ikaw na ang panganay, ikaw na ang makaka-receive ng blessing. Pero pinagbili ni Iso yung kanyang birthright kay Jacob. Ano nangyari, mga kapatid? Nawala. Kaya naniniwala ako sa losing salvation. Saan? Hindi po sa panahong ito, kundi during po ng mga panahon na hindi po panahon ng body of Christ. Yun po yung aking personal belief, mga kapatid. At nakita ko sa Bible, mayroong pruweba po yan. Sapagkat, ulitin ko, ang eternal security ay nakadepende, mga kapatid, sa sealing of the Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit, which is sa body of Christ lamang po yan nangyayari. Okay? Now, confusion begin when you are not rightly dividing the word of truth. Alam nyo, pag hindi nyo ni rightly divide ang word of truth, mako-confuse kayo. Kasi ang daming verse sa Bible na parang nawawala ang kaligtasan. Magbibigay ako sa inyo ngayong hapon ng mga verses na ginagamit ng mga Pentecostal, na mga charismatic na losing salvation ni Eli Soriano, no? Sa datigdaan. Lahat ng relihiyon. Tayo lang ng mga Baptist, mga kapatid, karamihan. Hindi ko sinasabing lahat ng Baptist. May mga Presbyterian, may mga ibang mga denomination din naman na naniniwala sa eternal security. Pero ang pagka-eternal security nila kasi elected sila o naniniwala sa Calvinism. We are not Calvinist. Hindi rin kami Arminians. We are Biblicists. For your information, mga kapatid. So, lahat ng naniniwala na nawawala ang kaligtasan ay mayroong patunay sa Bible. At ito yung mga babasahin kong mga bersikulo. At ako'y naniniwala po na ang mga bersikulong ito ay hindi po sa panahon o isinulat ni Apostol Pablo. Hindi si Apostol Pablo ang nagsulat. Sapagkat ang mga nagsulat ito, mga kapatid, ay kung si Apostol Pablo man ang nagsulat kagaya ng Book of Hebrews, mga kapatid, ito po ay hindi para sa panahon ng dispensation o ng body of Christ. Let me read this. Matthew 5:22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council, but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hellfire. Paano mo nawain yan? Nagsalita ka lang ng, Thou fool, may in danger ka sa hellfire. Isn't it by works? Answer it. Matthew 5:29. And if thy right hand offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that the whole body should be cast in hell. Okay, isn't it by works? Answer it. Matthew 5:30. And if thy right hand offend thee, cut it off and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast in hell. Hindi ba ito by works? Answer it. Matthew 19:16. Matthew 19:16. May lumapit sa ating Panginoong Jesucristo na isang mayaman, at sabi niya, and behold, one came and said unto him, Good master, what good things shall I do? Anong mabuting bagay ang gagawin ko that I may have eternal life? Now, listen to this. Hindi nagbibiro o hindi gumagamit ng psychology o ng
tinatawag mga kapatid na blackmailing ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi po. Nung tinanong siya ng mayaman na, "Good Master, anong gagawin ko para ako magkaroon ng eternal life?" Anong sagot ni Jesus Christ? Verse 17. And he said unto him, "Thou callest thou me good? There is none good but God. That is but one, that is God." Sabi niya, But if thou will enter into life, ano sabi niya? Keep the commandments. Keep the commandments. He said unto him, which? Jesus said. Ang Panginoong Jesucristo nagsabi, "Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself." So makikita niyo mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, gawin mo ang kautusan. Ito ng panahon hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesucristo at under the law pa. Okay, Matthew chapter 19 verse 29. Ito po yung kausap ng ating Panginoong Jesucristo si Peter, sapagkat tinatanong ni Peter kung anong reward nila. Kasi iniwan nila yung kanilang mga pamilya para lang sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Bible sa verse 19:29 of the book of Matthew? "And everyone that hath forsaken houses," listen to this, "and brethren," by works ito, works. Lahat daw ng iniwan ng kailang houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, sabi niya, "for my name's sakes," ano sabi? "shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life." See, ang everlasting life dito, mga kapatid, ay by obedience. Yun lang, hindi ako nag-i-interpret ng Bible, iyan po ang nakasulat dyan. Okay? Now, anong sabi sa Matthew 24 verse 13? "But he that shall endure unto the end shall be saved." But he shall endure unto the end shall be saved. During tribulation period, ang context ito mga kapatid, pag hindi ka nakapagtiis hanggang sa wakas, hindi ka makakain, hindi ka makabili at hindi ka makapagbenta ng iyong produkto unless na meron kang tatak ng 666. Pag hindi mo napagtiisan ng gutom, magpapatatak ka na. At ang sabi ng Bible, "He that shall endure unto the end shall be saved." Anong sabi mga kapatid sa Hebrews chapter 10 verse 26? Ito yung ginagamit ng mga losing salvation. "For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain and fearful looking for judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries." Okay? Hebrews chapter 6 verse 4. "For it is impossible," listen to this, sabi ng Bible, "for it is impossible for those who were once enlightened," gaya ni Judas, "and have tasted of the heavenly gift," gaya ni Judas, "and were made partakers of the Holy Ghost," gaya ni Judas." Nagpapagaling din si Judas. Okay? Kasama po siya sa mga binigyan ng kapangyarihan upang magpalayas ng demonyo. Si Judas Iscariote po yan, mga kapatid. At nasa kanya itong karakteristik na ito. Enlightened po siya. Tasted of the heavenly gifts, yes. Okay? Were made partakers of the Holy Ghost. And verse 5, "and have tasted the good word of God." Yes, lagi niya naririnig ang Panginoong Jesucristo nagsasalita. "And the powers of the world to come," yung millennial kingdom, ang context dito. Verse 6, "if they shall fall away." During tribulation period, ang context ito. Okay? "If they shall fall away." Kahit alam na nila, marami na silang alam. Nandiyan na, natakot na. Okay? Tatataka na siya ng 666. Sabi diyan, "if they shall fall away, to renew them again unto repentance." Sabi ng Bible, it is impossible to renew them unto repentance. Ibig sabihin, yung repentance nila, wala na pong kwenta. Yung repentance nila po, hindi na po e-epekto sa kanila sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng space to repent. Kagaya po ng sinabi niya kay Jezebel, but si Jezebel hindi po nagsisi sa panahon ng espasyo na nagbigay ang Diyos ng space to repent. Okay? At sila po'y bumaligtad, hindi po, sabi na, nag-backslide, mga kapatid, mas pinili nila yung devil, mas pinili nila yung tatak ng 666. Sabi ng Bible, it is impossible to renew them again by repentance.
Yes. Seeing they, ang sabi ng Bible, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, but put Him to an open shame. Now, ang example po niyan during tribulation period, ito yung mababasa natin po sa Hebrews chapter 12, verse 16. The Bible says, lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. You see? Itong si Esau, mga kapatid, profane person, sabi ng Bible, walang kwenta. Bakit? Binagbili ba naman yung birthright niya? Kanya yun. Okay, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, for ye know how that afterward, alam natin, no? Pagkatapos na kanyang ibenta, when he would have inherited the blessing, siya naman talaga dapat na mag-inherit ng blessing. Okay? He was rejected. Why? He was rejected. For he found no place of repentance. He found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. During tribulation period, mga kapatid, pag natatakan ka na ng 666, kahit na ikaw ay dapat pupunta ng langit kasi sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at kilala mo ang Panginoong Hesus, pero nagpatataka ng 666, hindi ka nakapagtiis hanggang sa wakas. Sabihin ko sa iyo, wala ka ng place for repentance gaya ni Esau, kahit na anong iyak mo. Kaya itong hamon ko, kay ko'y nakikinig ngayon, hindi ka pa save. Nagda-doubt ka sa kaligtasan mo. Tanggalin mo ang pagtitiwala mo sa prayer mo. Tanggalin mo ang pagtitiwala mo sa relihiyon mo. Tanggalin mo ang pagtitiwala mo sa sarili mong gawa. Ikapit po ang iyong buong tiwala sa anak ng Diyos na namatay, inilimit muling na buhay. At ikaw ay magkakaroon ng tiyak na buhay na walang hanggan.